Mga hoarders ng bigas, kinasuhan na at hindi lang po basta kinasuhan. Sila po ay pinangalanan pa. Sabi po ng ating Presidente Bongbong Marcos sa kanyang speech sa Taguig City, may 3 na naman po tayong nahuling lumabag. Kaya po ay ngayon ay kinasuhan na natin ang San Pedro Warehouse and Blue Sakura Agri-Grain Corporation, ang FS Ostia Rice Mill at ang Gold Rush Rice Mill ay kasalukuyang haharap sa patong-patong na mga kaso dahil sa kanilang mga ginagawa. Ito kasi mga anti-BBM na to, ang sinasabi nila lagi, hanggang salita lang si PBBM. Walang kakasuhan yan. Ano ito ngayon? Kinasuhan na, pinangalanan pa. So, daw itong mga hoarders na to, hindi po kayo titigilan ni President Bongbong Marcos. Kaya doon sa mga nagpapakalat ng fake news, kesyo si ganito at si ganyan ay mga hoarders na kamag-anak daw ni First Lady Lisa Marcos. Alam mo, may nag-comment pa po sa akin, pinangalanan pa yung isang kamag-anak ni First Lady Lisa. Alam nyo, dapat kasi bago kayo magpangalan, maglabas kayo ng ebidensya kasi yan po ay ka-libel-libel. So hindi ko na lang po babanggitin yung pangalan nung nag-comment sa akin. Pero ang tapang niyang sinabi yung pangalan ng isang, I'm not sure kung pinsan o kapatid ni First Lady. Pero kapag ito walang napatunayan, pwede pong kasuhan ng libel itong naglalabas ng ganyang mga pahayag. Natandaan niyo yung nangyari kay Enchong D nung pinangalanan niya itong congresswoman ba ito na ginamit daw yung pera ng party list doon sa kanyang kasal. O ano nangyari? Ay, o nga, no? Ano na ba nangyari dun sa kaso ni Enchong D? Doon sa mga nagsasabing hindi gumagamit ng kamay na bakal si President Bongbong, eto na po. Dininig na po yung mga panalangin ninyo. Naglabas na po ng pangil si President Bongbong Marcos at gumagamit na po siya ng kamay na bakal. Actually, tatahimik lang itong si President Bongbong. Pero kung kailangan na talaga ipakita sa inyo yung kanyang kamay na bakal, gagawin niya po yan. At ito po, inumpisahan niya ng gawin. So yung mga china-challenge nyo si President Bongbong Marcos, eto na. Subukan nyo ngayon magpalabas ng fake news. Ay baka kayo ang bunto na ng galit nitong si President Bongbong. So okay lang, doon sa mga hoarders, total, ipamimigay lang ni President Bongbong yung mga bigas ninyo. Sako-sako po yan, hindi po per kilo yan. So mag-aabang pa rin po tayo. Sino-sinong mga hoarders ang susunod na sasampahan ng kaso. So nakita nyo na, tuloy-tuloy lang po ang ating President Bongbong Marcos. Kahit na sabihin pa nilang bumababa ang ratings niya. O doon nakapagtaka talaga no? Sa dinami-dami ng ginagawa ng ating Presidente Bongbong Marcos, bababa yung kanyang rating nang dahil lang sa 20 pesos na bigas. Sa bagay, kahit na ano pong gawin pa nilang pag-manipulate sa mga survey na yan, at kahit anong paninira pa ang gawin nila, sirain nila si President Bongbong Marcos, sirain nila sa VP Sara, sirain nila ang Uniteam, wala na po silang magagawa. Nakaupo na po yung dalawang yan. Presidente na po si Bongbong at Vice President na si Inday Sara. Nakita nyo naman kay President Bongbong Marcos, kahit nung bago pa mag-eleksyon, lahat ng paninira ginawa nila para ma-discredit si Bongbong Marcos, para hadlangan ang kanyang pagiging presidente. May nagawa pa sila. Ngayon, porque hindi nila mabasag si President Bongbong Marcos, ang tinitira naman nila ngayon si Vice President Sara Duterte. Araw-araw po, nasa balita si VP Sara at ang kanilang pinupuntirya yung confidential funds. Again, ako po kasi nagtatanong, bakit po ba kailangan yung ipilit na isiwalat kung saan napupunta yung confidential funds? The mere fact na tinawag siyang confidential, ibig sabihin, secret po. Hindi po natin dapat malaman. Pero hindi po nangangahulugan na wala kahit na sino ang makakaalam kung saan napupunta yung confidential funds. Kahit na yung COA o yung Commission on Audit, sinasabi na walang anomalya sa paggamit ng confidential funds ni BP Sara. Pero siyempre, igigiit nila yan. Dahil alam natin malapit na yung 2025. Kailangan po nila magpabango, kailangan nila sirain si VP Sara. Ano masisira naman kay VP Sara? Hindi naman siya tatakbo sa 2025. In fact, sa 2028,
Ni wala nga tayong naririnig kay VP Sara na naghahanda siya para tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Well, siyempre, kung siya itatakbo sa pagkapresidente sa 2028, kung siya ang nakatakdang maging susunod na presidente, harangin man ng sibat tulad ng ginawa nila kay President Bongbong Marcos. Kung siya po ang iuupo ng langit, wala pong magagawa kahit anong paninira pa ang gawin nila. Nakita nyo naman ngayon, to the point na may mga naniniwala na kung ano-ano na ang itinatawag nila kay VP Sara. Ako, re-respetohin ko kung ano yung kanilang mga opinion kay VP Sara. Yun ang nakikita nila. Kanya-kanya naman po tayo na nakikita. Basta ako kasi, I voted for Uniteam. Kahit na may nagsasabi dyan, wala na daw ang Uniteam. Nasa papel na lang daw yung Uniteam. May mga nagsasabi din na siya ay anak ng dating presidenteng Rodrigo Duterte, kaya siya ngayon ay sinisira. Pero tandaan natin, itong mga pures na to, hindi po ba binibuild up nila ng gusto si Inday Sara? May mga pures nga dyan na sinisiraan si Bongbong Marcos at gustong ipalit kaagad si VP Sara. O ano ngayon? Bakit hindi niyo ipagtanggol ngayon si VP Sara? Magsilabas kayo. Ang dami po. They are ganging up on VP Sara. Pero naninindigan po ang ating Vice President. Nakakatawa nga nito, pati yung pagka-mayor niya ng Davao, lumalabas ngayon yung daw paggamit niya ng confidential funds nung siya ay mayor pa ng Davao. Bakit ngayon lang po lalabas yan? Dapat, nung umpisa pa lang, nung kampanya pa lang, bago mag-eleksyon, nilabas nyo na kagad yan. Na paghahalata tuloy na iyan ay kasama sa demolition job kay VP Sara. Pero natitinag po ba si Inday Sara? Hindi po. Sabi po dito sa balita ng Brigada, VP Duterte nanindigan pa rin sa hiling na confidential funds. Muling nangatwiran si Vice President Sara Duterte tungkol sa pangangailangan ng confidential funds at ang papel nito sa pagtiyak ng seguridad at pag-unlad ng bansa. Inihayag ni VP Sara sa 122nd Police Service Anniversary ng Police Regional Office 13 sa Butuan City ang kanyang paninindigan sa usaping ito upang bigyan liwanag ang mahalagang papel nito sa mga mamamayan. Anya, kailangang unahin ang kapakanan ng mga Pilipino at pangalagaan ang kapayapaan at kaayusan ng bansa, lalo na't pundasyon ito sa maunlad na lipunan. Iginiit rin ito na kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kontra rin sa kapayapaan sa bansa. Sino ba ang unang-unang kumukontra sa confidential funds ni VP Sara? Hindi ba yung Makabayan Black? Itong si Raul Manuel, si Ardin Brosas, si Franz Castro, at si Risa Hontiveros? Halatang-halata naman na gusto lang nilang gibain si Sara Duterte. Kaya pati yung nakaraan na, natapos na, nung siya ay mayor pa ng Davao, ngayon lang nila ilalabas. Kung sa tingin ninyo, binulsa ni VP Sara yung perang galing sa confidential funds nung siya ay mayor pa ng Davao, dapat noon pa lang sinilip nyo na yan. Hindi na makitid ang utak ng mga tao ngayon. Marami ang nagsasabi, kahit na magkano ang perang gastusin ni VP Sara, kung yan ay kailangan para sa seguridad ng ating bansa. Dahil alam naman po natin saan ginagamit yan para mabura na itong mga makakaliwang grupo na walang ginawa kundi ang mang-recruit ng mga estudyante para sumapi sa kanila. Kaya ako, sa sariling opinion ko, hindi magagawa ni Sara Duterte yan. Kung ang gusto niyong palabasin ay binulsa ni VP Sara ang perang na galing sa confidential funds. Wala po sa itsura at karakter ni VP Sara. Baka sakaling yung ibang tao pa dyan, makita niyo pala yung itsura, alam niyo na may masamang binabalak. Inilabas din nga ng Politico News, Sara Duterte hits critics. Kung sino man kumontra sa confidential funds ay kontra sa kapayapaan. Vice President Sara Duterte slammed critics of granting confidential funds to government agencies, branding them as enemies of the country who are against peace. The allocation of confidential funds should not be constrained by time. It matters not whether it takes 1 day or 1 year of spending. What truly matters is the safety and security of our people.
We cannot cap the importance of protecting our citizens based on arbitrary time frames. Kaya nga ang sabi ni Vice President, anyone who attacks or undermines funds allocated for peace and order is naturally assumed to have insidious motivations. Makinig kayo sa lahat ng sinasabi sa palibot ninyo at tandaan ninyo, kung sino man kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Saka hindi lang naman si VP Sara ang may confidential funds. Nung una, akala ko nga ito lang si VP Sara dahil sa kanya nakafocus itong mga kalaban eh. Pero tingnan mo yung mga ibang ahensya, meron din pala sila mga confidential funds. Tapos yung ibang ahensya ay humihingi din ng budget para sa kanilang confidential funds. Kaya nga sinasabi ko eh, para siguro mawala na ng pagtatalo dito sa confidential funds na yan, alisin nyo na po yung salitang confidential. Tatawagin yung confidential funds. Tapos gusto nyong ipaalam sa sambayan ng Pilipino kung saan napupunta, kung saan ginagamit, kung anong binabalak. Ano akala nyo kay VP Sara? Walang utak? Hindi niya alam kung ano ang gusto nyong mangyari? Kaya gusto nyong ipalabas at ihayag yung confidential funds na yan ay para makapaghanda itong mga grupo o itong mga kalaban ng gobyerno. Para nga naman pag nalaman nila yung strategy o yung plano ng gobyerno para tugisin itong mga makakaliwang grupong ito para sa seguridad ng bansa, makakagawa sila ng kontra-atake. Ganun lang po kasimple yun. So sige pa, ituloy-tuloy nyo lang yan. Sirain ninyo si VP Sara kung matitinag nyo yan. Tandaan nyo, unity team yan. President Bongbong Marcos, VP Inday Sara. Hindi po sila basta iniluklok ng taong bayan ng walang dahilan. Dahil alam po natin, kami pong mga sumuporta sa unity team, na mayroon pong plano ang langit kaya yan dalawang taong yan ang inilagay bilang presidente at vice-presidente ng Pilipinas. Kaya ipagpatuloy lang po natin ang ating panalangin na sana gabayan at protektahan ng Panginoong Diyos si President Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Dahil ngayon po, dahil papalapit na ang 2025 senatorial elections, titindi pa po ang mga paninirang ilalabas nila. Pero hindi po nila matitinag pati po ang suporta ng mga bumoto kay President Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. At aking pong panghuling topic, ito po nabasa ko, COMELEC to hear petition on Smartmatic disqualification. Well, it is about time. Para sa akin, kailangan palitan na talaga itong Smartmatic na to. Sabi po dito sa balita, the Commission on Elections is set to hear a petition seeking to prevent technology provider Smartmatic from participating in future elections. We will schedule a formal hearing on the petition to disqualify Smartmatic from COMELEC procurement, COMELEC Chairman George Garcia said yesterday. Garcia has created a task force that would handle the investigation into the alleged irregularity in the bidding for the procurement of vote counting machines. So mag-i-schedule na nga po sila ng isang formal hearing para pakinggan yung petition na i-disqualify na itong Smartmatic na ito. Naku, ang dami ng iskandalong ginawa nito eh. After ng 2016 elections na sinasabi nila nagkaroon ng irregularities, ngayon naman iniuugnay sa pagkapanalo ni President Bongbong Marcos. Nandaya daw si President Bongbong Marcos. Hindi naman siya ang nakaupo noon. Mahirap yatang paniwalaan na hindi naman ikaw ang incumbent, wala ka namang posisyon nun, tapos ikaw pa ang gagawa ng paraan para dayain mo yung eleksyon. Sabi ko sa inyo matatalino na po ang sambayan ng Pilipino, hindi nilang basta-basta maniniwala sa mga ipinapakalat yung propaganda. Ano na ba yung nangyari dun sa protesta nila Glenn Chong noong September 21? Bakit matapos yung September 21, wala na tayong narinig pang balita? So sana po magtuloy-tuloy itong investigasyon ng US government dito kay Andres Bautista para magkaalaman na. Nako, heads will roll sigurado. Kaya ba siguro tahimik yung mga taong involved dito noong 2016? Ayaw nilang makisawsaw sa balitang ito. Dahil doon nga po sa hindi pa nakakaalam,
the U.S. Justice Department filed money laundering charges against Bautista for allegedly receiving bribe from Smartmatic, which provided the vote counting machines used during the 2016 presidential elections. I-1 plus 1 nyo na lang at makukuha nyo yung sagot. So itong mga issue pong ito ang ating pakababantayan kung magpapatuloy ang pagtugis sa mga hoarders at sa pagsampa ng kaso sa kanila, or ito ba ay ningas kogon lang? May anomalya ba talagang naganap dyan sa confidential funds ni BP Sara? And finally, malalaman na ba natin ang katotohanan tungkol sa milagro ng 2016 national elections? So bago po ako magpaalam, iniimbitahan ko po ulit kayo na mag-subscribe at suportahan po yung aking bagong channel, yung pong Tito Manny TV. Medyo less po sa politics ang mga topics ko doon dahil nakaka-stress na po kung lagi na lang katoksikan ng politika ang ating pinag-uusapan. So sana po mabisita niyo yung aking isang YouTube channel, ang Tito Manny TV. Lalagay ko po yung link dito sa description box para po mabisita ninyo at sana makapag-subscribe po kayo. Kayo po, ano ang masasabi niyo sa mga topics natin for today? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.